di ba? Sabado, Linggo din. Tayo'y magpapasimula na ng ating gawain. Opening prayer po ang inyong lingkod. Gusto sa bahay natin, hindi yung para kayo. Kayo muna po. Wala akong may turo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat at muli ay tinipon mo kami sa tahanan ni Ate Lenny na kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Lord, na nawa ay buksan po ninyo ang aming mga puso nang upang sa ganun po ang matututunan namin ay maipamuhay po namin sa pang-araw-araw. Dinadalangin ko rin po ang mga wala pa rito, katulad ni Ate Ana, nawa, Lord, ay dalhin mo po siya rito ng maayos po. Kung mayroon man pong karamdaman siya, nananalig po ako na inyo po siyang pagagalingin. At dinadalangin ko rin po si Ate Lenny na bagong MRI, ang hinihingi ko po Lord sa inyo, nawa ay maganda ang resulta. Dahil nananiwala ako na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon pa lamang po Lord ay nagpapasalamat na ako na inyong tutugunin ang aking kahilingan. At sa hapon nga pong ito, ihanda nawa ang mga puso ng bawat isa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po aking dalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. At ngayon naman po ay makakarinig tayo ng isang tanging awit. Walang iba ni Ate Lisa. Minutes ka lang. 40 minutes. May lamok sa may bibig mo. Dali. Hindi mo nahuli. Good. Tingnan mo. At Ate Lene, nung linggo, hindi naman kami nag-usap.
topic ko, Holy Spirit. Ang kinanta niya, Come Holy Spirit. Talagang pinagtutugma-tugma. Makikinig kami noon pagka. Oo. Okay, so ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng napakahalagang mensahe na walang ibang gagamitin si Ate Lilia. Magandang hapon po sa ating lahat. Natatandaan ba ninyo yung ating pinag-aralan last week? Pinalaya si Hagar. Pinalaya si Hagar dahil ipinanganak na si Isaac. So, sa sa mahabang panahon na pinangakuan ng Diyos si Sarah at saka si Abraham na magkakaroon sila ng anak, umabot ng ilang taon bago lumabas yung pangako ng Diyos. 99. Ilang taon? 25 years. No? So, inabot na sila ng katakot-takot na panahon. Pero, tumugon ba ang Panginoon sa kanyang pangako? Tinugon, no? So, bagamat mahabang panahon ang inukol ng mag-asawa na kaya nga sa kaaantay ni Sarah at saka ni Abraham, sabi ni Sarah, May sakit. Namamaga ang paa. Rayuma. Okay lang. So, sa kaaantay, nainip si Sarah. Kaya sabi niya, Abraham, sipingan mo ang aking alipin na si Agar. Na? So, nagbuntis ka agad si Agar at nagkaroon ng anak na tinawag nilang Ismael. Na? So, si Ismael ay naging ama ng bansa, malaking bansa din, no? Ang Saudi Arabia. Okay. So, si Abraham naman ay tinawag na ano? Ama ng pananampalataya at ama ng maraming bansa. Yan si Abraham. Na? So, maraming bansa. Hindi lamang ang bansang Israel ang kanyang nasasakupan, kundi lahat ng bansa. Maraming bansa. Ngayon po ay nasa Genesis 22 na. Ito. So, dumaan ang maraming panahon, malaki na si Abraham, si Isaac noon, teenager na. So, sino ang pwedeng magbasa? Sa chapter 22, 1 hanggang sumusunod. Hanggang kung saan nyo kaya basahin, te. Sige, una ho. Opo. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok. Ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin pang gato sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang libing lalaki. Pupunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo ito ang asno at kami nagalang ng bata ang aakyat sa bundok.
sasamba kami sa daroroon at babalikan namin kayo. Pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patayin. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yung anak? Tugon ni Abraham. Itong tugon ni Abraham, mayroon tayong apoy na panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Okay, dyan muna te. Mhm. No? So, sa binasa ni Ate Lenny, ano daw ang nangyari? Sinubok ng Diyos si Abraham. Isang napakabigat na pagsubok. Halimbawa, ikaw, te, ano ba sasabihin ng Diyos? O, yung anak mo, dalhin mo dito at ihahandog sa akin. Pag sinabing handog, papatayin yun. Ha? Hindi lang yung handog-handogan, papatayin. Payag ka, te? So, hindi, no? Pero dito makikita natin, walang kaalam-alam si Abraham kung anong mga paraan ng paghahandog. At ang sabi niya, bumangon ka at pumunta ka doon sa lugar na aking sasabihin. Ang, anong sabi dito? Moriah, no? Ang Moriah, ito yung lugar na pinagpakuan ni Jesus. Anong tawag doon? Golgotha. Na? So, ito yung Moriah. Kung sa Tagalog pa Moriah. No? So, ito yung Golgotha. At sabi niya, isama mo ang iyong pinakamamahal na anak. Meron bang anak na hindi mahal? So, lahat ng anak natin, mahal natin, no? Bagamat napapalo natin dahil matigas ang ulo, ayaw sumunod, makulit, pero lahat ng anak natin ay mahal natin, no? Hindi nga natin pinapadapuan ng langaw o hindi pinapakagat sa lamok. Kaya, kinabukasan, sakala nyo ba nung sabihin ng Diyos kay Abraham na dalhin mo ang iyong anak, sinabi niya kaya yun sa asawa, kay Sarah? Tandaan ninyo, matanda na rin si Sarah nung panahon na yun, no? So marahil, hindi niya sinabi kasi ang sabi dito, kinabukasan, maagang bumangon. So iisipin natin na siguro hindi nagpaalam to. Dahil, siyempre, hindi papayag yun, no? Kahit sino naman sigurong magulang na ihahandog ang anak mo, hindi na sila nagpaalam. Ang ginawa niya, maaga silang gumising, naghanda ng kahoy, nagdala ng 2 alipin at asno, no? At ano ang meron na rin siyang apoy at patalim. Ano mapapansin ninyo? Naglakad sila ng ilang araw? 3 araw para sumimba. Tayo, kaya natin maglakad ng 3 araw para sumimba. Parang hindi po yata. No? Yun yan. Maghahandog pa. Maghahandog ka pa, ha? Meron ka pang panggatong, meron ka pang patalim, meron ka pang ihahandog. Ay, yun nga lang, tricycle. Sasakay ka lang ng tricycle, hindi pa tayo makapagsamba. Pero sila, ito naman totoo to na pangyayari, ha? Hindi tayo nag-iimbento. 3 araw, lakad lang yun, paalang. No? So, nandun na yung gutom, buhaw, pagod. Bago nila marating yung lugar na kanilang patutunguhan. At ang sabi, anong gagawin ninyo? Sabi nung ng katulong, sasamba kami. No? So, ang tao noon, wala silang ibang iniisip kundi pagsamba. Ang tao ngayon, ano iniisip? Ah, Maliwaliw. mag-liw, outing, at kung ano-ano pa. SM. Magpalamig-lamig, no? Pero ang tao nung araw, ang nasa isip nila, sumamba. Dahil lagi nilang, nasa isip lang nila, walang iba kundi Diyos. Pasalamat sila sa Diyos, sa lahat ng kabutihan ng Diyos, ginawa sa kanila. Tandaan ninyo, mga kapatid, si Abraham ay pinayaman ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya siya
tinawag na Ama ng maraming bansa, Ama ng pananampalataya. Okay, continue Liz. 7 muna. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Teka, alam mo na sandali ha. Nasaan daw yung kordero? So usually, kapag naghahandog kordero, ano ibig sabihin ng kordero? Yung iyahandog. Opo, ano ang pagkaunawa niyo sa kordero na ihahandog? Ano ang nasa isip niyo? Kasi yun ang tanong ni Isaac eh. Asan yung kordero na ihahandog? So, usually, talaga pala na sa kanilang paghahandog, kordero ang ginagamit. Hindi kung ano-ano pa. Bakit kordero? Hindi niyo alam? Dahil ito ay walang kapintasan. Na? So yan, kordero. Di ba may panalang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Sa Katoliko yata yun eh, no? Kordero, ibig sabihin, unblemished, walang kapintasan. Si Jesus nang inandog, di ba namatay sa cross, siya ay kordero. Kordero. No? Walang kapintasan. Walang kapintasan. So, ano simbolismo noon sa atin? Maging sa ating paghahandog ngayon, ano ang mensahe na ipinaparating sa atin kapag naghahandog tayo? Sabi dito, kordero, walang kapintasan. Sa panahon natin ngayon, ano kaya ang equivalent o yung katumbas? Ano ba sa isip ninyo? Anong katumbas ng kordero yung walang kapintasan? Almost perfect. Almost perfect. Kaya nga po, sa ating paghahandog, paano tayo maghahandog sa Panginoon? Tandaan ninyo, hindi yung personality natin ang tinitignan ng Diyos, ha? Ang laman ng ating puso. Tama. Ang tanong doon, gaano mo kaibig ang Diyos at nasukat kang maghandog para sa Kanya? So, nasa sa inyo yun. Hindi ko na tatanungin kung paano nyo ipapaliwanag sa akin. So, nasa inyong puso na yan. No? Ang paghahandog, sabi nga, unblemished, walang kapintasan. Tinitignan ng Diyos, hindi ang ating mga itsura. Hindi ang ating estado. Ano tinitignan ng Diyos? Puso. Ang ating puso. Ano ang desire ng puso mo sa iyong paghahandog? Gaano mo, sabi nga ni Ate Lisa, pag-ibig. So, gaano mo kaibig ang Diyos? So, it is between you and God. No? Nasa sa inyo yan, sa puso ninyo at ang Diyos. Hindi nyo na kailangang sagutin pa sa akin. Ha? So, it is between you and God. Okay? So, ang gusto ko lang iparating sa inyo, na kapag pala naghahandog, kordero, nang ibig sabihin, walang kapintasan, wala kang masabi. Pure. No? Dahil hindi naman tayo naghahandog ngayon ng kordero, ang ano doon, gaano mo kamahal ang Diyos sa iyong paghahandog. Kaya ang ibibigay mo yung the best, katulad ng binigay ni Abel. No? Na walang Kapintasan. kapintasan. At kung sa hayop dapat panganay. Si Jesus panganay po. Akala ninyo, ganito lang to. Marami kayong mapipiga ditong lesson. Maraming laman. Alaman ito. No? Okay. Tuloy ka, Liz. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niya. Okay, sandali lang. Sa ating paghahandog, sabihin natin, ano nga akong pera, wala namang kita eh. Ano ang sabi?
sa ating paghahandog, ano daw ang sabi? Ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin. So, ang Yun ang lahat sagot. ng inihahandog natin, hindi galing sa atin. Ang Diyos pa rin ang nagpo-provide. Kaya huwag tayong manghinayang kapag tayo ay naghahandog. Hindi naman pala galing yun sa atin. Galing pa rin sa Diyos. Yun ang sagot ni Abraham Yun ang sagot ni Abraham. kay No? Isaac. Saan tayo kukuha? God will provide. Kaya huwag kayong tamarin na, ay, wala akong pera, wala akong panghandog. Kaya ayoko magsimba. Sumibumba kayo. Dahil ang Diyos ang magpo-provide. Sinungaling ba ang Bible? Sinungaling ba ang Bible? Hindi. Ito yung katotohanan. No? So God will provide. Every cent that counts comes from God. Bawat sentimo na nire-release natin para sa ating paghahandog, hindi galing yan sa inyong mga negosyo. Galing yan sa Diyos. Kaya huwag tayong manghinayang. Ibabalik yan ng Diyos ng higit pang pagpapala sa atin. Okay, continue. Continuous. Nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hinihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasakinan niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. At titiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na yun ay tinawag na ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Okay. So, ganoon na nga ang nangyari. Umakyat na sila doon sa bundok. Gumawa na ng dambana. Inihanda na ang apoy ng panggatong. Tinalian na yung anak niya na para siguro, di ba pag tayo ay magkakatay ng baboy, di ba tinatalian natin. No? So, yung aktong sasaksakin na lamang, sabi ng anghel ng Diyos, wag mong Abraham, Abraham, wag mong saktan ang bata. Hindi mo nagtanong yung bata kung bakit siya tinali. Hindi po. So, ano ang makikita ninyo sa pagiging tatay ni Abraham? Ano ang mapapansin ninyo? Mas binigyan niya ng prioridad yung utos ng Panginoon, pero hindi hinayaan ng Panginoon na matuloy yung patay niya sa anak niya. Tama, no? Isipin ninyo, 25 years silang nag-antay para magkaroon ng anak. Tapos, eto all of a sudden, sasabihin ng Diyos, ihandog mo yung anak mo sa akin. Nag-alinlangan ba si Abraham? Hindi. Hindi. Tayo, sagana tayo sa alinlangan eh. Diba? Sagana tayo sa alinlangan. No? Nawala naman tayong dapat ipag-alinlangan. No? Hinayang na hinayang tayo sa mga oras. Pero si Abraham hindi naghinayang. Samantalang 25 years bago siya nagkaroon ng anak. So iniisip niya kung sa loob ng 25 years pinagkalooban ako ng Diyos ng anak. Siguro, marahil, kung ito ay ihahandog ko sa kanya, itong anak kong ito na galing naman sa kanya, pagkakalooban pa niya ako ng maraming anak. Pero ano ang sabi ng Diyos, ng anghel ng Diyos? Abraham, Abraham, huwag mong saktan ang bata. Meron akong, ano sabi niya? Sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. So ano ang nakita niya? Sa halip, paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking tupa.
Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, sa ating paghahandog, galing sa Diyos. Katulad ng nangyari kay Abraham. Instead na yung anak niya ang ihahandog, paglingon niya, nakita niya yung tupa na ang sungay ay nakasabit sa sanga. At yun ang kapalit doon sa bata. Bakit? Dahil si Abraham ay buo ang tiwala sa Diyos. Tayo ba buo ang tiwala natin sa Diyos? Ha? Buo ang tiwala natin sa Diyos. Katulad ni Abraham. Na walang alinlangan. Kaya pag sinabing katulad ni Ate Lenny, may sakit siya. Dapat buo ang tiwala mo, te, na pagagalingin ka ng Diyos nang walang alinlangan. Katulad ni Abraham, no? Ni kaprasong pag-alinlangan ay wala sa kanyang isipan. Sapagkat alam niya na ang Diyos ang magsusupply ng lahat ng bagay. Ha? Sa ating buhay, hindi naman sa ating lakas galing yung ating pagkain na tinatangkilik natin. Hindi yan galing sa atin. Hindi galing sa ating lakas. Ang lahat na, maging ang ating lakas, maging ang ating buhay, ay galing saan? Sa Diyos. No? So, bakit natin ipagkakait yung oras na para sa Diyos? Kaya nga dapat, ang para sa Diyos, para sa Diyos. Pag para sa tao, di ibigay sa tao. No? So, kaya nga, ang oras natin ay ilang oras sa isang buong araw? 24. 24 hours. So, sa 24 hours, ilan ang oras natin para sa Panginoon? 1 hour. Ay, malaking bagay na 1 yun. hour Ano? tayo nagbabayad. Malaking bagay na yun. Bihira yan. Oo. Na nangyayari. 1 hour. Biruin nyo, yun bang isang oras na yun, ipagdadamot natin sa Panginoon. Sa 24 oras, nandoon na lahat sa inyo, sa atin ang 23 hours. Yung linggo nga, 2 oras lang. Wala pa nagsisimba. Oo. Yun nga. Yun nga isang oras na sinasabi Hindi, niya. isa't kalahati pala. Kasi Oo, 9:30 to 11. No? So, dapat ba natin ipagkait sa Panginoon? Kaya itatanong ako sa inyo. Halimbawa, may isa kayong anak, kaisa-isang anak. At meron kayong 1,000,000. Tinanong kayo ng Diyos, ano ang gusto niyong ibigay? 1,000,000 o anak mo? Kaisa-isa mong anak. 1,000,000 lang talaga kayo, 1,000,000. Diba? Siyempre, ibig sabihin, mabuti ngayon, hindi na anak ang hinihingi. Diba? Love offering, yung bukal sa iyong kalooban. Kaya wag tayo maghinayang dahil ang sabi, ang Diyos naman ang mag-provide. Hindi na, kasi pag tinipid natin, titipirin ka rin. Pero kung mahal na mahal mo si Lord, mahal na mahal ka rin ni Lord. Pagpapalain ka katulad ni Abraham. O ano ang tawag doon sa lugar na yon? Ano ang tawag sa lugar na yon na pinagkandugan? Si Yahweh ang nagkakaroon. O, kita nyo? Ang tawag sa lugar na yon, si Yahweh ang nagkakaloob. Ibig sabihin, kung tayo ay naghandog ng 1,000,000, si Yahweh ang nagbibigay, hindi tayo. Lalo tayong pagpapalain. Katulad nga ni yung Colgate. Colgate, no? Ano bang toothpaste kayo? Close up, Colgate, ano? Colgate. No, tayo naman talagang nakamulatan na natin yung Colgate. Noong siya ay nagsimula pa lang magtrabaho, kung ano yung kita niya, binibigay din niya ang bahagi para sa Panginoon. Nung lumago na ng lumago, pinapala siya ng Panginoon dahil nakita ng Diyos yung laman ng kanyang puso. Yumaman siya ng yumaman. Sabi niya, dahil ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ha? Lahat ng yaman ko ay galing sa Diyos. Binaliktad niya. Ang 90% binigay niya Sa sa Diyos. Diyos. Ang 10%, yun na yung kanya. No? Biruin nyo yan, meron mga taong ganyan kabuti ang kalooban. No? Pero hanggang ngayon tinatangkilik natin ang Colgate. No? So, ganoon kabuti ang Panginoon. Kapag naghasik ka ng konti, aani ka siyempre ng konti. Maghasik ka ng marami,
Anong aanihin mo? Marami. Liberty. Marami. Ganoon lang yan. Ganoon lang ang sistema. Kapag nagbigay ka sa Panginoon ng marami, ibabalik sa iyo ng Diyos ng higit pang pagpapala. Kapag kuripot ka sa Diyos, Kuripot din kuripot siya. din siya sa iyo. Dahil yun lang naman ang inihasik mo eh. Tapos reklamo ng reklamo. Ba't ba ganito ang buhay ko? Ang init-init ni malak makabili ng aircon. No? Oh, reklamo ng reklamo. Pero hindi natin tinitignan ano bang ginawa natin para sa Panginoon. No? So tinitignan din. Di ba tayo mga magulang? At this point in time, makikita na, oh, itong anak kong ito, napakabuti nito. Ganon din ang Diyos. No? Kung tayo ay marunong magmahal sa Diyos, lalo niya tayong mamahalin. Kung tayo ay nagkakaloob sa Diyos ng oras at ng ating tinatangkilik, higit pa ang Diyos sa atin. Ha? Hindi tayo pwedeng makipagkumpetensya sa Diyos dahil Diyos siya eh. No? Higit ang kanyang magagawa para sa bawat isa sa atin. Katulad nung sinabi ni Pastora Ana last Sunday afternoon, malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo ba sa Amerika ngayon, bagyo ng yelo. Biruin niyo yun? Marami daw namatay. Dito sa atin, bagyo, ulan. Di ba? Ang binubuhos doon, yelo. Marami nang namatay. Hindi naman kaya. Hindi yan unusual yan. Ibig sabihin, hindi yan lagi nangyayari. Ngayon lang yan. No? So, ano pa mga palatandaan na yan? Hindi ba tayo dapat magsikhay na sa ating buhay? Ito unusual to eh. Hindi to nangyayari noon. Pero nangyayari na ngayon. Nung panahon, nung bata-bata pa kami ni Pastor, ang bagyo, minsan lang sa isang taon. Pero ngayon, sa isang linggo, minsan 3 beses kung bumagyo. No? Sunod-sunod. So, unusual yun. Hindi yun dati na nangyayari. Saka yung lindol, sunod-sunod. Sunod-sunod. Yung No? vulkan. Tignan mo yung vulkan hanggang ngayon. Kagabi. Panay pa rin ang Laba na buga naman. ng lava. Bumuga ng laba. No? So, unusual. Hindi dati-dating nangyayari. So, hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? Yan ay palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. At ngayon, baliktad na ang panahon natin. Yung dry season, ulan ng ulan. Pag yun namang wet season, Hindi umuulan. hindi naman umuulan. No? So, nababaliktad na ang mga pangyayari sa mundo. Ano ang Kaya- tawag nila dyan? Mayroon talaga. May tawag. Kaya dapat Ha? Ano? Climate change. Yan. climate change. Change. Oo nga, climate change, pero unusual yan. Bakit? Lapastangan tayo eh. Yung ginawa ng Diyos, sinisira natin. May bundok para makasangga sa malalakas na hangin, pinapatag. No? Yung mga ilog, sinasarma. Eh, di baba nga. No? Ang mga puno, pinuputol ng walang habas, eh di magkakabaha na. Okay? So, sabi, ang lugar na ito'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. O, ito na yung pangako. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod na kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, pagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. So yan ang ating aralin. Okay, sandali. Pagpapalain, ha? Diba? Una sa pagsubok, na itatanong ako.
lahat ba ng tao ay may pagsubok? Meron. Tama. Mababasa yan sa 1 Corinthians chapter 10, chapter 13, verse 10, na baliktad. No? Wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. No? So, yung problema natin, pagsubok kaya yun? Mga problema natin. Ay, pagsubok mo. Pero kung mananatili ka na ang Diyos ang turutas niya, mangyayari. Hindi mo ba? Okay yun. Eh, yung pagsubok kay Abraham, problema ba yun? Hindi. Ay, Diyos sa... Utos yun eh. Oo. Utos ng Diyos, ihandog mo. Oo. Hindi siya ng problema. Pero sa iba, talagang problema yun. Pero siya hindi ng problema. Sumunod kagad. Diba? Pambihira yun. Ang ibig kong sabihin, mayroon kasing problema na tayo ang may gawa. Nakuha niyo ba? Mayroon problema na tayo ang may gawa. Hindi yung pagsubok. Nakuha niyo ba ang ibig kong sabihin? Ang pagsubok, yung tulad kay Abraham. Sinubok siya na patayin niya ang anak niya. Yan doon. Yun ang pagsubok. Pero hindi siya nagatubili. Itong pagsubok na nangyayari sa atin ngayon. Halimbawa, ako na lang. Abay, nang babae ako. Diba? Gastos yan. Sugarol ako. Pagkatapos naghirap ako, sasabihin ko ba pagsubok yun? Hindi, kasi kayo may gawa na Yes, ganon. Kasi ang ibig ko sabihin dito, para sa lahat yan, ako, in-example ko yung sarili ko. So, saliksikin natin ang ating sarili. Kung may problema tayo, ako ba ang may gawa o sinusubok lang talaga ako ni Lord, katulad ng pagsubok ni Isaac at kay Abraham. Yun ang pagsubok ng Diyos kay Abraham. Pero yung mga nangyayari sa atin, halimbawa, sugarol, nagnakaw ako para makapansugal ako, tapos namroblema ako, nakulong ako, matatawag ba nating pagsubok yun? Di ba? Hindi. Ako ang gumawa eh. Nagawa. Kasi ang iba, gumawa siya ng kalukuhan, ay, sinusubok ako ng Diyos. Parang sinisisi pa ang Diyos. Ibunga ng kasalanan yung ginawa mo eh. Inaanin mo na yung kasalanan mo. O bakit isisisi mo sa Diyos? Diba? Ito pa, isa. Nagkasakit ako dahil abusado ako, manginginom ako. Diba? Si April Boy, namatay na, diba? April Boy, singer. At marami pang artista na namatay. Ang sinisisi nila, ang Diyos. We are a temple of God, diba? Templo tayo ng Diyos, huwag nating sirain. Diba? Masasabi mababasa sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, 17. 1 Corinthians 3, 16, 17. Tayo ay templo ng Diyos. Tayo ay banal. Sino man ang sumira ng aking templo, sabi ng Diyos, sisirain niya rin. Kaya maraming namamatay ng maaga dahil sinisira mo ang templo ng Diyos. Yan ay banal, di ba? Binasa mo yan? Kayo yun, di ba? Kayo ang templong yun. Yung binasa mo yan. Tayo yung templo, huwag nating sirain. Kasi Diba? nananahan ang Espiritu. Diyos. Nananahan. Sa Kaya nga, puso templo natin. tayo eh. Kaya nga, nasa atin ang banal na espiritu. Kaya, temple. Di ba? Mahalin ang sarili. Di ba yun lang naman ang utos niya? Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, huwag abusuhin. No? Yan ang ipinakita ko lang sa inyo yung pagsubok na yung mga ginawa mong kasalanan, hindi pagsubok. Bunga ng kasalanan. Nagkasakit ka, bunga ng kasalanan. Hindi mo minahal ang iyong sarili. Ako, may diabetes ako. Bunga ng kasalanan. Bakit? Abusado ako sa pagkain noong panahon. Kaya ako nagkasakit hanggang ngayon. Nakuha ba? Pero, thank God na nakilala ko siya
medyo nakokontrol na. Hindi na ako abusado. Dahil kung abusado ako sa katawan ko, matagal na akong patay. Matagal na akong patay. Kaya mapalad tayo, Ate Lenny, abutin pa natin ang 101. Ayaw mo? Paniwalaan natin yan. 101. Lahat, hindi lang kayo. 103 na nga yun, di ba? Paghawakan natin lang, hindi lang tayo, lahat tayo. Ha? Lahat tayo. Ako naman, Pastor, abutin ko lang yung 90, okay, masaya na ako. Ano daw? 90. Oo, depende nga yan sa gusto mo eh. Diba? What is your belief, it will happen to you. Tayo may pananalig kung magtitiwala tayo mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. 101 ko na. Para sama-sama tayo. So, asahan mo na. Mauna kayo. Mauna kami kasi may edad tayo. Hindi Hindi tayo sabay-sabay. Narinig niyo yun, ha? Paniwalaan natin. Kaya labanan natin yung mga sakit. Kaya lang, ang kondisyon, mahalin. Ang Sa bawal. Pero masarap. yes. Masarap po kasi, Pastor, yung Pagbawal. bawal yan. Paano yung mga tabato pa, ang sarap nyo. Totoo yan. Pero, sige. Kumain ka naman yung lechong kawali, no? Sarap yun, no? Lechong kawali. Diyos ko po. Sige, ikaw na. Dahil patapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na pala. So, Naunawaan ba natin ang ating pag-aaral? No? Akala lang natin ganun lang yung kwento-kwento. Pero ang laman noon ay matindi. yung application. Basahin ninyo ang chapter 23 para next meeting tuloy-tuloy na ang ating chapter 23. Dahil akala nyo lang, nagbabasa lang kayo ng comics, kwento nila, pero hindi natin alam na meron itong mga Insight. Ang tawag insight, doon. meron, merong mga aral na ipinaparating ang Panginoon. Tandaan natin sa ating paghahandog, tayo ay maghandog na katulad ng kordero. No? Huwag tayo manghinayang sa oras na ating inilalaan sa Diyos dahil mahalaga. No? Sige, dagdagan ko pa ng isa. May oras pa naman. May 3 minutes pa. Diba anong binasa mo sa huli? Pagpapalain ang sabi ng pagpapalain niya si Abraham. Diba? Tayo, gusto ba natin pagpalain? Amen. Sa papaanong paraan? Sa papaanong paraan? Napakasimple. Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Tama din yan. Napakasimple. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo? Ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Ikaw, nananampalataya ka rin. Ikaw. Huwag niyong kalimutan. Galatia 3:29. Lagi kong tinuturo. Sabi ni Pablo, at kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham o anak ka na ni Abraham, at lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Pinagpala si Abraham. Dapat, katulad na tayo ni Abraham. Kasi ang pangako kay Abraham, matatanggap mo rin, matatanggap ko, di ba? O kaya nga ito, kami ni Mrs. si Ate Lenny, lagi kami nagpapasalamat. Tinatanggap na namin. Si Ate Merly, matagal niya nang tinanggap eh. Oo, di ba? Matagal niya nang tinanggap. No? Ayaw ko si Liberty, hindi ko pakilala. Mga bago naman kayo, di ba? Kasi kami, matagal na kami na kay Kristo. Si Ate Lenny, ako na pa sa akin ng 1 taon. Di ba, Ate Lenny? Kaya, Ayan lang, tignan din natin ang buhay ni Abraham. Hindi naman kung mo tinanggap mo, dadanas ka na ng pagpapala. Ano ba ang buhay ni Abraham? Masunod. Sinusunod niya ang bilin ng Diyos. Ngayon sa atin, at ako hindi ako pinagpapala. Isipin natin, masunodin ba ako sa Diyos? Pinaglalaanan ko ba siya ng oras? Ano ba ang ginagawa ko para sa Diyos? Katulad ni Abraham. Na? Tandaan natin yan. Hindi lang naman kung tayo ay tumanggap sa Diyos, kinilala natin siya, pero hindi naman tayo sumusunod. Ganun din yun. Hindi rin natin matatanggap yung pagpapala.
So, mahalaga na sumusunod tayo sa utos ng Ano ba yung utos na yon, di ba? Hindi ko kayo gustong pahirapan. Dalawa lang utos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Yun lang. Kasama ka doon, mahalin mo yung kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nasunod mo na ang buong kautusan. Ano po, basta po naapitan naman yung kapwa ko. Ano po gagawin ko doon? Oh, walang problema dyan, inapi ka. Naapi ako. Oh, naglagay ang Diyos ng barangay, dali mo sa barangay. Kasi Oo. ang dami dyan sa tabi-tabi namin. Kaya nga ang Diyos naglagay ng barangay. Kaya nga po, hindi ko na pwede. Kaya nga, pag ako may naririnig, Hmm. sabi ko sa isip ko, Diyos na bahala sa iyo. Lord, ikaw na bahala sa kanila. Tama yun, kaya lang paano sila matututo? Siguro po, matututo sila kapag dumating yung point na nagalit sa kanila yung Oh, yun na nga. Yun na lang po. Oh, so, alam niyo kasi ang barangay nilagay ng Diyos yan para tayo may kayusan. Pag ibabarangay mo naman po, katastasan, kasaran dami mo naman. Nilala mo pa ako. Pag Ano nilalamok eh, kami naman hindi. Ako lang? Ibig sabihin matamis ang dugo ko. Ganun pala yan. Oo nga. Kaya minsan po, Babalik-balikan hindi ka. na rin maganda kung ibabarangay mo kasi sinisiwalat din naman ng barangay eh. Kaya ang sa akin, yung mga taong mga nangaapi, Hmm. na hindi naman ako, bakit sila nagagalit, wala naman akong ginagawa. Hindi ko alam kung ingit, mas maganda naman sila sa akin, parehas kami bungal. Bungal din naman ako. Yun nga po, Pastor, ang sa akin po, sabi ko nga sa isip ko, bakit ako makikipagtalo pa? Sabi ko nga po, ang sa akin, may stress ka, ako wala akong stress. Hindi, stressin mo yung sarili mo. Gagalit ka sa akin, di magpaka-stress ka ba? Lalo na sa'yo. Yun na lang lagi ko sinasabi. Maganda yung sinasabi mo. Kaya lang, ang tao abusado. Ay, opo. Ayoko po kasi ng away mo na una sa palengke. Hindi, kaya nga barangay, hindi away. Tapos magkasama ka pa. Magkakasama ka. Kasi naglagay ang Diyos ng hukuman. Isa sa barangay, ang unang-unang hukuman barangay. Pag hindi naayos, sa piskal. Pag hindi naayos, sa husgado. Totoo. Lahat yan galing sa Diyos. Oo nga po. Dahil walang pamunuan na hindi nagmula sa Diyos. Kaya dapat magpasako. Dahil alam ng Diyos, kung tayo, mahirapan walang makukulong. Walang makukulong. Kaya nga dapat yarin mo na lang sa Panginoon Diyos eh. Ay, kuwan niya no, fatalistic. Pag sinabing fatalistic, halimbawa, may nangyari sa'yo, nagreklamo ka sa akin sa taas, ako ang Diyos, halimbawa, pagagalitan pa kita, kasalanan mo, naglagay ako ng hukuman, bakit hindi ka lumapit doon para maayos yung problema mo? Nakukuha ko ba ninyo ang ibig sabihin? Ang Diyos marunong, naglalagay na sa kaayusan. Hindi kung nagpabarangay ka, ibig sabihin niya, nakikipag-away ka, hindi, agrabyado ka. Naagrabyado ka. Kaya ka nagpo-complain na dapat pangaralan sila ng tao. Kung hindi yung pangangaralan, sa susunod, hindi lang ikaw aagrabyaduhin, pati na ito, pati na ito. Aabusuhin na. Aabusuhin. Dahil trabaho niya na eh. Ay, okay pala eh. Walang nagre-reklamo. Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Fatalistic po yan na ipasa Diyos na lang. Ang sasabihin ng Diyos, naglagay ako ng barangay, ba't hindi ka lumapit doon? Nakukuha ba? Oo. Oh. Hindi ka na pwedeng dumirekta sa Diyos eh. Kasi ang Diyos, naglagay na ng division of labor. Diyan na yan lahat. Nakukuha ba natin? Ang ibig kong sabihin. I-claim mo yung mga nilatag ng Diyos. Kasi masyado po kasi, yun kasi ang ugali ng tao, yung fatalistic. Hindi ko kailangan ng doktor. May Diyos eh. Sa Kanya ako rirekta. O namatay. Lapit ka. Sabi mo, nagkiklamo ako sa Diyos. Sabi mo, mamahalin mo ako, ingatan mo ako. Sasabihin sa akin ng Diyos, ano ka? Naglagay ako ng hospital, naglagay ako ng doktor, ng nurse, mga gamot, nandyan na lahat. Bakit sinusuway mo pa? Pero meron pastor na mga lingkod ng Diyos na pastor o pastora
na hindi naniniwala sa mga gamot-gamot o ano, bahala mo daw ang Diyos. O, diba nagmensahe sa atin Oo. na nasagasaan siya eh. Durog na to eh. Ayaw niya para magpa-hospital. Mayroon talagang tao. Yan nga ang sinasabi ko. Extreme. Fatalistic. Himala ng Panginoon. Ay, bakit ka aasa sa alatsamba? Samantalang, ang Diyos ang naglagay ng doktor. Yung knowledge, wisdom, no? Knowledge, wisdom ng doktor galing sa Diyos. Nakukuha ba natin? Pinag-aralan talaga nila yan. At yung wisdom, direktang galing sa Diyos na ibinibigay sa doktor. Wisdom. Kaya wag nating i-ignore. Maraming nagsisi tungkol dyan na hindi nagpagamot. Namatay. Marami na po yan. At sa Amerika, bawal yan. Halimbawa, anak mo siya, nagkasakit. Sabi ko, pray ka lang ng pray. Di mo dinala sa ospital, namatay. Kukulong ka. Dapat po, doktor pangalawa ang Panginoon, di ba? Hindi. Una ang Panginoon. Una ang Panginoon nga. Pangalawa ang doktor. Pangalawa ang doktor, di ba? Oo. Kasi ang doktor, yun ang dapat talaga. ng doktor nanggaling sa Opo. Panginoon. Yung wisdom, knowledge, karunungan. May kanya-kanya tayong gift. Ako, hindi ako pwedeng doktor. Pastor ako. Nakuha ba? Hindi po ba, minsan yung mga may sakit, no? Panginoon mo naman yung ganito. Naranasan namin yun eh, sa asawa. So, Mali katulad yan, may mararamdaman ako. Ano, magtitiis ako, aasa ako sa Panginoon. Siyempre, una sa Una sa Panginoon. Panginoon, te. Tapos, Pangalawa yung... pangalawa yung gagawin mo. Oo, yung kung ano yung proseso mo. Yes. Pwedeng gawin ng doktor, gano'n. Habang dinodoktor ka naman, paano naman ang pray mo, gano'n. Alam niyo kung bakit? Hindi po. Sino ba yung nagtanong? Ikaw sabi mo, alam mo kung bakit? Extreme sila kasi nasa Bible din. Nasa Bible na, hindi nagpa-doktor, gumaling. Noong panahon na. Meron naman po pastor na gusto magpa-doktor, wala naman financial. Yun, pwede na yung gawin. Kaya namamatay sila. Kaya nga Oo. sabi, Diyos na lang bahala, himala na lang. Ganun Kaya talaga pag mangyayari. gumaling, himala, gumaling siya. Di ba? Pero ngayon, Nangyayari sa pero ngayon, maganda na. Kahit wala kang kapera-pera, nagkasakit ka, kahit 1 milyon, may pera na ang gobyerno. Ang laki ng pera ng gobyerno ngayon. Ikaw, naririnig mo ba yan? Yung pera ng gobyerno? Kahit na po, kahit na Para po sa, ano? Health. Sa public hospital yun. Public. Oo, Oo. sa public. Sa public, huwag mong dadalhin sa private. Sinasabi ni Marcos. At saka ngayon, napakagulo. Ini-impeach si ano eh. si Hindi yan gulo, natural yan, batas yan. Yung impeach, natural po yan. Parang yung anak ko, nung nagkasakit siya, dinala ko sa, dati sa PGH, daming taon. Lumipat kami sa ospital ng Maynila. Wala kami, magdamag kami nandun, wala kaming binayaran, leasing ko. Sabi nga nung mga ibang pasyente, sabi ko, magkano ang binayaran mo? Walang bayad dito, te. Sabi niya, libre. Walang bayad. Yung anak ko, yung nanganak, na may anak, mayroon na silang sa center, meron silang kasunduan. Pagdating ng magkasakit sila, yung nanay ba o yung bata, libre sila kahit sa hospital. At hindi na. Kahit kaso walang bayaran. At hindi na kayo lalapit sa politiko. Hindi na Kasi daw. dati, punta ka sa mayor, punta ka sa gobyerno, punta sa senador, para bigyan ka. Binawal na ngayon yan. Bawal yan. Bawal na. Paepal daw, Yung paepal. Yung ibibigay naman para sa iyo dapat, binubulsa naman nila. Oo. Bibigyan ka lang ng Katiting. konti. Pumasagi. Ang report, malaki. 1 million ang report, binigay sa iyo, 100,000 lang. Okay, so yan ang kagandahan ngayon. So yung impeachment, legal po yan. Hindi yan masama. So, ganito yan eh. Kung may kasalanan ang BBM, tanggap siya. Wala tayong magagawa doon. May kasalanan siya. Ako ba natin? halos lahat naman po mga bumukulang kung may mga kasalanan. Tama, pero mayroon ding wala. Yes. I-prove lang. Pag napatunayan na nagkasala si BBM, tanggal siya, sorry siya. So, legal po yan. Si Sara ngayon ang ating Pangulo. Sa pares ni Rebilla. Ay, hindi pa rin na-prove yun. Si Rebilla. Bakit
pastor lumabas na Na, sa YouTube noong 26 na ano? ang divine government. At ano na sila, nagpaalala na be ready sa shutdown, global shutdown. Hindi ko alam yan. Kasi nag-shutdown na nga daw yung Amerika eh. Hindi. Wala. Nasa balita. Maraming Fake- balita fake na news. kalukuhan eh. Lalo na pag Facebook. Be ready. Nininervyos na ako Hindi, kasi. totoo yan. Walang, bagsak na sana ang Amerika kung walang ano, kung nag-shutdown sila. Shutdown na daw pero 40 days lang. Fake Kasi news dahil yan. daw sa magpapalit ng Hindi. currency na daw. Fake news ngayon. Ang dami ngayong Hindi fake sila ora-orada makakapagpalit ng pera. news. Tulo. Fake news yan. Wag mong ano yan, wag mong... Huwag mong takutin ang sarili mo. Oo. Kasi shutdown. Blackout eh lahat. Wala. Walang kuryente. Eh, ang ganda doon yung mga Wala pamangkin ko. yun. Ano lang yun, mga fake. Fake news yan. Huwag kang maniwala. Tinatakot lang ng mga tao. Yes, ang Tinatakot Diablo lang. kasi, tatakutin ka. Ang Diyos hindi ka Bakit kayo tatakutin. nagpadala? Pero gumagamit din sila ng mga salita ng Diyos. Eh, Marami, di ba, ang Diablo? Diablo Ano? din eh. Nagsasamba pa, nanginginig pa eh. Oo. Para kang hindi nagbabasa sa Santiago. Parang ano. Di ba, mas marami pang memory verse sa atin Oo, yun. mas magaling pa. So, di ba? Parang hindi tayo nakakarinig sa mensahe ni Pastor Dan. Sinabi yan ni Pastor Dan. Mas marami pang alam sa inyo ang Diablo sa Bible. Kaya, huwag ka. Basta itong tandaan nyo. Lahat tayo hindi dapat matakot. Ano naman ang dapat ikatakot mo? Anong kita? Wala nang makain. Marami akong anak. Di, mamamatay, di ba? Oh, ano ang dapat natin ikatakot? Sa langit naman tayo. Oh, yan ang tandaan nyo. Ako hindi ako natatakot. Dahil sa langit ang tungo natin. Kung totoo kayong Kristiyano, kaya Kung paniwala. Pastor, sabi niyo, ang lahi ni Abraham, ultimong kaapu-apuhan. Yes. Same. Ligtas. Ang maliligtas lang daw yung mga kabilang sa 12 tribes. Hindi totoo yan. Ha? Sabi lang yan ng Isaac. mga ano. Simula kay Isaac yan. Lahat ng lahi ni Isaac, dahil siya ang anak ng pangako, no, ni Abraham, anak si Isaac. Lahat na yan, iisa lang yan, si Isaac. Sumunod dalawa, si Jacob at Esau. Sumunod si Esau ng anak din, marami. At si Jacob nanganak ng 12 tribes na sinasabi Yun mo. na yan. So yung 12 tribes, lahat yun, same. Sigurado na Ang yun. mga anak nila. Hanggang sa atin, kay Jesus. Yun na nga. Genealogy of Jesus. Yung 12 tribes, yun daw ang maliligtas. 144,000. Hindi lang yun. Oy. Si Esau nga may anak din eh. Hindi lang, kambal yan eh. Jacob at Esau. Tandaan nyo. At yung, kung sa bagay, ang anak ni Isaac, si Jacob at Esau. Si Jacob, 12 tribes. Yun yung 144,000 na sinasabi ng Jehovah's Witnesses. Di ba yan sila Matagal na naniniwala yan. kay Kristo? Matagal na yan ang sinasabi nila. Hmm. Pwede bang 144,000 lang? Pwede ba? Eh dito lang sa Pilipinas, ang daming Kristiyano. Ilang milyon tayo dito. Diba? Ang ibig lang sabihin nyo, 144,000 yun, sigurado na sila. Pero ang sabi ng Galatia 3:29, if you belong to Christ, you are Abraham's seed. Ibig sabihin kung naniniwala ka kay Kristo, nakalinya tayo doon sa lineage ni Abraham. And heirs according to His At promise. magmamana tayo doon sa lahat ng ipinangako. Yun ang pagbabasihan mo, Galatia 3:29. Kaya yung salvation natin kung totoo tayo, Kristiyano, huwag ka na mag-alala. Pag namatay tayo, lahat naman mamamatay. Diba? Una-una lang yun. Una-una lang. Una-una lang yun. Pero, ito, pakinggan nyo yung tinuturo ko na kung gusto mong 90, mangyayari yan. Paniwalaan mo. Gusto mong 101, mangyayari yan. Kung 90 pinagsasalita. Masaya na ako pag nag-night ako, te. Di ba yung kamag-anak mo namatay 81? Kaya nga sabi ko nga kay Lord, namatay yung asawa ko, 81. Lampas ko lang ako ng 81, masaya na. Tama Yan yan. ang pinapangako. Depende yan sa gusto mo. Pero ang gusto ni Lord, 120.
120 ko, wala ko Oo, 120. Ang gusto nila. 120 na sa Bible yun. O, nabaya mo sarili mo. Manting na lang ikaw. Doon ka sa manting. Ako, ayaw ko na kasi ng 120 kasi amoy lupa na ako niyan. Eh, gano'n nga lang po, sabi nga, yung daw nung araw, mga babae, ang pabango, lotion at saka perfume. Mm. Ngayon, ang pabango, puting. Ano daw? Puting ko. Kating ko. Kating ko, eh, because sinoil. Eh, ang gusto ko pa sana, alas 4 na. Tigil na natin, susunod na lang. Oh, pag-pray mo na. Tayo manalangin. O, ano ang verse na, ay, anong chapter na tayo? Chapter 23, next. Chapter 23, next meeting. Na? So, magbasa tayo mga kapatid para tayo ay matuto. Sa pagbabasa natin, sa explanation, ang dami pala natin dapat matutunan kay Abraham. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na ito na kami ay muli mong tinipon, Panginoon, upang aralan mo kami ng mga mahalagang bagay na nangyari sa buhay ni Abraham. Salamat po sa kwento ng buhay ni Abraham na tinalakay namin sa hapong ito na sa aming paghahandog, kailangan na namin na meron kaming malinis na puso at meron kaming ihahandog na katulad ng kordero. At ang lahat ng mga pinagkakaloob namin bilang mga handog ay nagmumula sa iyo pa rin, Panginoon. Salamat sa buhay ni Abraham na nakita namin, Panginoon, kung gaano siya naging tapat sa iyo. Bagamat may pagkakataon na nagkakasala siya, pero ang kanyang katapatan sa iyo, Panginoon, ay hindi kayang matawaran, Panginoon. At sa mga oras na ito, dalangin namin patuloy, Panginoon, ang buhay ni Ate Lenny. O Lord, nawa ang resulta ng kanyang MRI ay wala namang masyadong diferensya, kundi mga minor lamang. Dadalangin ko po ang iyong pamamatnubay sa buhay ni Ate Lenny na patuloy niyang pinaglilingkod ang kanyang buhay. Salamat din sa buhay ni Ate Marlene, ni Liberty, lalo na kay Ate Lisa. Salamat sa kanila, Panginoon, na patuloy mong dinadala dito upang mag-aral ng iyong mga salita. Loobin mo, Panginoon, na sa darating lang linggo ay sama-sama rin kaming magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Dinadalangin ko patuloy ang aking mga pamangkin, lalo na yung aking apo na apo ng aking kapatid, na sila ay pagkalooban ng free access, Panginoon, sa barko na kanilang sasakyan para makauwi ng Davao, Panginoon, dahil siya ay pinayagan lamang ng ospital na makalabas, pero hindi siya pinayagan na makasakay ng anumang mga vessel. Dalangin ko rin ang aking isang pamangkin na mayroong stage 5 kidney. Lord Jesus, hipuin mo po, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mapaghimalang kamay, ang bawat himaymay ng kanyang likod, Panginoon, maging si John. O Lord, dinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang buhay ni John, maging si Jana, o Lord, na mayroong cancer sa kanyang leg. Lord Jesus, tinataas ko po sa iyo. Alam ko, Panginoon, na may plano ka para sa buhay nila, Panginoon. Pagkaloob mo po ang ginhawa, Panginoon, ng iyong pag-iingat at pagpapala sa kanilang buhay. At sa bawat isang miyembro, Panginoon, ng Jesus ang Daan Christian Ministry, nawa po sa linggo ay buklurin mo po kami, Panginoon. Sama-sama kami magsasamba sa iyo. Sama-sama kami magpupuri sa iyo, Panginoon, at magpasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa amin po pansamantalang paghihiwalay, dalangin ko po patuloy ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Nawa sa buong magdamag ng aming pagtulog, pagkalooban mo kami ng isang masarap at tuloy-tuloy na pagtulog at sa araw ng bukas, ibabangon mo kaming taglay ang panibagong buhay at kalakasan. Thank you po, Panginoon, sa hapong ito. Ito ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.